Hello mga kamami. Dito na naman tayo. Magluluto na naman tayo ng hapunan. Ganito ang nanay. Laging nakahanda magluto. Yan. Magsasayin po tayo. Yan. Dinami-damihan na natin ang saing natin kay minsan pinakulang ang kanin. Lalo na pa kompleto kami ngayon. 5 kami kakain. Nandito yung anak ko. Asawa ko. Ngayon lang ulit kami maging kompleto sa hapunan sa pagkain. Kasi nandito na yung magama ko. Yan. Sain po muna tayo. Yan. Ito naman po yung ating ulam ngayon. Ganito lang po ang ulam natin ngayon kasi kagabi nakaano na naman kami kagabi. Yung pritong isda. Tsaka yung talong na prito ngayon naman. Ito naman, yung isda naman po na natulog. Yung isdang ano nasa lata. Ayan, ganito rin po ang aming ulamin ngayong gabi. Yan, maghanda na tayo para sa ating pagsahog nitong ating ano. Yan, isang sibuyas tsaka isang bawang. Ihanda po natin ang ating pangsahog sa ating lulutuin. Iwan na po tayo ng ating sangka. Yung kapatid ko ayun, naantok daw siya kaya hindi siya magluluto ngayon. Ako ang magluluto. Magpahinga daw muna siya kaya napagod siguro sa trabaho. Kaya ako naman nandito ngayon sa kusina. Sabagay, madali lang naman tulutuin. Igisa-gisa mo lang. Tapos na. Meron pa naman akong ano doon, may gulay akong doon na lang ka na bigay ng aking kapitbahay. Yung aking kapitbahay lagi nagbibigay ng ulam ko. Yan, hinimay-himay muna natin ating bawang. Yan, kahit gabi na, nag-washing pa rin ako habang nagagawa dito sa baba, magluluto, yung washing, umandar sa taas. Yung mga binabad ko na puti, winashing ko muna doon. Para hindi naman siya magano. Kasi butas ko ang aking planggana. Kaya kung akala ko nakababad yung aking mga puti. Yun pala, pag silip ko na naman kaganina, wala, nahubas na naman ng tubig ang binabad ko, kaya winashing ko na lang. Sayang lang yung sabon na nilalagay ko. Hindi ko alam, nabutas pala yung planggana namin. Kaya sabi ko yung asawa ko, ayan, bibili na naman ng planggana. Sabagay, sobrang tagal na rin yung planggana namin na yun. Ano pa? Mga 2000, ano pa yata, sa pag-asa pa kami nakatira? 2015. Planggana na namin yun. Kaya as matagal na talaga. Minsan talaga pagka maingat tayo sa gamit, tumatagal ang mga gamit, ano? Yung hindi ba para maggawa. Kaya habang nagluluto, nagwa-washing naman sa taas. Gumagana naman ang washing sa taas. Kaya pahinaan natin ang ating Naibabat naman natin itong sutanghon para mamaya pag nagisa na natin yung ating unipack, malambot na to siya. Mababad na siya. Mas gusto ko ang sutanghon kaysa miswa. Mas gusto ko itong isahog sa yan, mga ganyan, yung mga unipack, mga Hokkaido. Mas gusto ko siya. Ayan, nakawili na yung ating sahog sa ating ulamin ngayon. Hugas naman tayo. Hugasan naman natin ito yung mga hugas muna tayo ng mga pinggan. Ayan ulit, mga hugasan dito para mamaya pag nagluto na ako, wala na siyang kalat dito sa lababo. Ako pa naman, ayoko nang may kalat na nagluluto ako. Gusto ko pagkatapos magluto, tapos din yung hugasan ko dito, nakainis na ako para maliwanas ba tignan? Maliwanas tignan yung lababo na walang kalat. Ayoko sa lagi nagluto ako na may pagkatapos nandiyan pa yung kalat, yung basura nandito na para bang ano. Ayan guys, kung relate kayo sa mga relate kayo sa mga gantong ayaw ng kalat. Gusto ko pagkatapos ako sa gawain ko sa kusina, tapos din yung hugasan ko, ayoko nang may basura talaga. Sa totoo lang. Gusto na ako lahat ng basura, nakaano talaga sa basurahan lahat. Kasi minsan yung mga kasama mo kasi dito, yung pinagkapihan na nga lang, ang lapit-lapit na nga lang ng basura sa tabi nila sa lababo. Aba? Parang ang bibigat ng mga kamay. Na halos hindi nila maiabot doon sa basurahan yung mga basura nila. Kaya ako, asar na asar sa ganun. Kaya syempre, may ganun talagang nanay, nagasunod sa mga kalat. Ganun talagang mga taong may bahay. Gagawa na lang, kaysa naman magsalita ka na magsalita. Kasi wala rin. Yan, hanggat may lakas pa tayo, gagawin natin ang gabis natin para sa mga anak natin, sa asawa natin. Para maging maayos na ang buhay, walang away, love-love lang, magmamahalan lang. Kaya ikaw na lang yung mag-a-adjust sa kanila. Ikaw na lang yung laging ano sa lahat ng mga kalat nila.
Pero minsan talaga may time talaga na alam mo yung sobrang pagod ka na, tapos parang hindi pa nila nakikita yung pagod mo na gusto nila. Lahat na lang ng ano ikaw yung mag-iintindi. Ano mo yun? Lalo sa gabi, pagkatapos ng magkain. Yung alam naman nila na ayoko na may kalat sa lababo. Kasi syempre, yung mga talaga, minsan hindi maiwasan na nagkakaroon talaga dahil hindi kahit gaano pa kalinis sa bahay. Kung ang mga insekto talaga, gusto talaga ng mayroon pa rin silang naanuhan. Kaya yung mga ano, hindi talaga alis. Kasi ikaw na mismong tao sa bahay, hindi ka naglilinis, hindi mo naiayos mo yung mga basura, mga ano kalat dito sa kusina, hindi talaga alis yung mga insekto. Yung gusto ng mga mababait, yung may mga nakaano sa lababo. Kaya syempre, meron silang naanuhan dito. Ayan. Yan yung ating sinaing. Okay na. Hinaan na natin. Yan. Kasi yung bigas natin, masyadong malambot. Ay yung kasing yung buko pandan ba? Masyado siyang kapag lumalakas yung apoy niya at hindi mo kagad na hinaan. Ako nagtututong yung kaldero. Hindi ba katulad ng ibang mga bigas na siya maalsa. Ayan, mamaya magluluto tayo pagkainin ng kanin namin, magluluto naman tayo ng ulam. Ay, naku, ang aking mga baby. Ganyan lang yan sila. Ganyan ang mga buhay nila. Ganyan, ano naman siya. Papalik ka naman dito. Papalik na naman siya, tapos mamaya na naman, magpapalo naman siya. Huwag mo na yung tuwalya. Ay, naku, Ella. Ayan. Nakatapos na naman tayo ng hugasin. Mamaya magluluto na naman tayo ng ulam. Video. Kasi tumawag na po ang ating asawa na gutom na. Ayan, lagyan na po natin siya ng tubig. Kahit ganito. Gantong kadaming tubig para dumami naman po siya. Ayan. Ayan lang po. Ayan po, may sabaw na po siya. Sa probinsya naman, gusto ko yung sardinas. Yung Youngtown. Gusto ko ang ng sardinas. Yung sahog naman doon yung udong. Yun ang pinaka-paborito kong sahog sa sardinas sa probinsya. Yan, ganyan lang po muna habang papakaluin pa po natin siya.